Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Morning. Bagamat maulan, ito po pa rin ay isang biyaya mula sa ating Panginoon. Sapagkat narito po tayo sa ating bahay-sambahan upang siya ay bigyan natin ng parangal at papuri sa kanyang kadakilaan sa ating buhay. At para po sa ating pag-umpisa, akin po muna kayong angyayahan sa isang panandaliang panalangin upang tayo pong lahat ay piling ng gabay sa ating pong may kapal upang ang ating gawain sa umagang ito ay kanyang pagpalain at ang bawat isa ay magkamawa ng pagkapalang mula sa Kanya. Amen. So let's have the moment of silence. Let's close our eyes and let's pray. The call to worship. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. Purihin ang Panginoon. Let's all stand as we sing. Draw me near. The first verse, all together, ready, sing. Blessed
close our eyes and let's pray. Our Heavenly Father, the one who gave us this life, the one who gave us the blessings, this life that you continue to give us as we continue to serve you, Father. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, dakilan naming Ama, sa umagang ito, na kami po ay inyong itinipon sa inyong bahay sambahan. Salamat po sa presensya ng bawat isa ngayong umaga, na sila po ay aming makakasama. Maging sa mga nanonood sa amin, kayo po nawa ang mag-bless sa bawat isa narito ngayon. Pangunahan niyo po kami. Alisin niyo po yung mga bagay na maaring makahadlang sa aming pakikipag-isa sa inyo sa umaga. Nawa po ang inyong dakilang at banal na Espiritu ay pumagitna sa amin upang kami ay gabayan, upang ang aming bawat pag-awit, ang aming bawat pakikinig ng mga mensahe ay magdala ng papurit pasasalamat sa inyo. Nawa po sa umagang ito ay mahiyag ang inyong mga salita na nais iparating sa amin. May the message be simple and that it may be may tanim sa aming mga puso upang ito ay magsilbing aming guide, ang aming lampara sa aming paglalakbay sa buhay na ito. Alam namin, Panginoon, na sa buhay na ito maraming challenges na darating sa amin, pero hindi kami natatakot. Bagkus, buong tapang namin itong harapin dahil alam namin kayo ay nasa amin. We have a God who is victorious, a wonderful God, a God who created the universe. Kaya naman po, wala kaming dapat ipangamba. Kailangan lamang po namin manalig at maniwala na lahat ng ito ay darating ang pagkakataon na ipagkakaloob niyo sa amin ang inyong pananagutan. Salamat po sa umagang ito. Nawa po, gabayan niyo po ang bawat isa at lahat ng aming gawain sa umagang ito ay magbigay ng papurit sa salamat sa inyo. Tinataas namin ang inyong dakilang pangalan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay patuloy sa ating mga awitin na bibigay papurit o salamat sa ating Panginoon. Ating po sunod na awitin, Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. There is a name I love. The first verse, all together, ready, sing. There is a name I love to hear, I love to sing its word. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It
you washed in the blood? Have you been to Jesus? Ready? Sing. Have you been to Jesus for the cleansing? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this time? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified fire? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the precious bride? Are we washed in the blood of the Lamb? Amen. Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul and me. I'll be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. 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 Praise God. Let's sing another song, Because He Lives. There's nothing like life. Malakas naman yun. Malakas naman. Malakas pa siya. Hindi pa rin ako. Ready? In the first verse. Ready? Sing. God said His Son, take on Him Jesus. He came to love, heal and forgive, give and die. Till my mind's heart knows, and empty grave is there to
tunay po ang ating Diyos ay buhay. Amen. At tayo po lahat ay tumayo at let's get all our Bible for our today's responsive reading. Tayo po ay dadako. In Colossians chapter 1, Sabi mo, verses 1 to 29. kung sa mga likod. Okay, Colossians chapter 1, verses 1 to 29. Say amen kung nandiyan na po tayo. Amen. So as we begin the reading, tayo po ay salitan sa ating pagbabasa. Now start with Colossians chapter 1, verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timotheus, our brother, verse 2. The saints and faithful brethren in Christ, which are called, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Verse 3, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. Verse 4, Since we heard of your faith in Christ Jesus, and the love which you have also received. verse 5, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. Verse 6, Which is come unto you, as it is in the whole world, and bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in you. verse 7, as ye also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ. Amen. Verse 8, Who also declared unto us your love in the Spirit. verse 9, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Verse 10, That ye might walk worthy of the Lord, and Lord pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Amen. verse 11, strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. Amen. Verse 12, Giving thanks to the Father, which has made us meet the partakers of the inheritance of the saints in light. verse 13, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Verse 14, In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Amen. verse 15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Verse 16, For by Him were all things created, that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. 17, and He is before all things, and by Him all things consist. Verse 18, And He is the head of the body, the church, who is the beginning, firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. verse 19, for it pleaseth the Father that in Him should all fullness dwell. Verse 20, And having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him I say, whether things in earth or things in heaven. verse 21, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. Amen. 22, In the body of His flesh through death, to present Him holy and unblameable and irrevocable in His sight. 23, if we continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. 24,
who now rejoice in my suffering for you, and fill up that which is behind the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church. Verse 25, whereof I am made a minister, according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God. Amen. 26, Even the mystery which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. verse 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of his mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Amen. Verse 28, Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. verse 29, altogether, whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. Praise God with the reading. Let us all be seated. Amen. Purihin ng Panginoon sa ating binasang salita mula sa Biblia. Thank you. Muli, isang magandang maulan na umaga. Pagamat mo malamig, so sakto-sakto. Hindi po tayo pinagpapawisan. Amen. So fresh po tayo, fresh. Okay po. So sa ating pong susunod na bahagi, tayo po ay magbibigay panahon at pagkakataon sa ating mga kapatiran na nais pong magbahagi ng kanilang testimony sa umaga. Praise God. So ito po ay isang paanyaya sa bawat isa upang tayo po ay magbigay ng ating inspirasyon kung paano po kumikilos ang ating buhay na Diyos sa ating mga buhay. At yan po ay tunay nga po na dapat nating ipahayag sa lahat ng ating kapatiran upang sila rin po ay mag-bless sa inyong pong mga experiences. Yan po. So, ating po sila mabigyan ng pagkakataon sa umagang ito na marinig ang kanilang tinig at ating pakinggan ang kanilang testimony. Amen. Praise God. Malamig. Okay. Amen. Alam mo na, mga kapatid, no? Purihin ang Panginoon. Pasalamat ako sa kanyang kadakilaan. Yes. So, praise the Lord na tayo po ay makakapag-celebrate Amen. ng anniversary second year na natin. Amen, no? So, purihin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan, sa kanyang katapatan. And ako'y nagpapasalamat din sa mga kapatiran na nagpapatuloy na naglilingkod, you know? Amen. Patuloy na kanilang ika nga ay pinaglalaban kanilang pananampalataya, no? Yun ang ating mamaya, no? Contending for the faith, no? So, hindi tayo dapat matitinag, lalo na ang mga ulat-ulan lang, no? Hindi tayo dapat So, purihin ang Panginoon. Ako ay nagpapasalamat sa support ng mga kapatiran ng ating Wow. Panginoon. Amen. So, Praise God. ganoon din, no? Sa pagpapatuloy ng nagawain. Ganoon din sa ating pong naging tagapagsalita. So, mamaya po, i-introduce ko siya, si Pastor Art. Makakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Purihin ng Panginoon sa Yes. Amen. first time po nila makapunta dito. No? So, tayo nagpapasalamat sapagkat mayroon tayong opportunity na makadaupang palad ang ating Amen. lingkod. Salamat sa Panginoon. Amen po. Praise God. Okay. Ayan. Lahat tayo pa. Good morning po sa lahat. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat umulan. Kasi sobrang init naman po talaga ng mga Yan. nagdaang Tama. araw, mga nagdaang buwan, linggo. So, Tama. salamat sa Praise God. Tama. Lord sa pag-ulan. And salamat din sa ating the speaker, si Ma'am Ceci ng kanyang bakal. At natutuwa po ako kasi kanina sinawa po. Kasi kahit po sa college, talaga po napaka-active niya.
Ganun na, normal naman talaga sa mga bata yung sabi nga nila, mas maganda yung batang malikot kaysa yung tahimik lang. Mas healthy daw po yun. And then sabi ko, tapos si mag-sensel pa doon na. Subukan ko kaya po rin si Noah. Alam mo, thankful po ako kasi napaka-behave po niya kanina. Nakikita niya yung mga bata. Nakakatuwa. Tapos kaya matulog ka pala siya. So, yan. Blessing din. And ay share ko lang po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binigay na wisdom sa aking pangalan na anak, kay Kate. Akala ko po kasi with honors lang siya eh. Nakuha po pala niya, nasundin na yung with high honors. Opo, salamat. Tapos, ang lola niya, si nanay, gusto pong umaten ng graduation. Gusto ko siyang magbigyan kasi 89 years old na ang nanay at syempre, yung blessing na binigay ni Lord sa edad niya at masaksihan niya yung kanyang apo na aakyat sa stage na mare-recognize. So, nag-iisip ako paano yung dalawa lang yung ticket, dalawa lang kasi ang allowed. Mamit daddy lang. O basta kahit kapatid, basta dalawa lang ang allowed. So, nag-try lang po ako, nagpapasakali ako na kontakin yung isang konektado doon. Kumbaga po, isa din pong head na relative sa may-ari. So, nakakatuwa po kasi nakailang try ako. Parang sobrang busy kasi dahil graduation at sunod-sunod mga iba-ibang level kasi yung may mga recognition, gano'n. So, nung sumagot, kumbaga yung in-entertain niya yung tawag ko, ang intro ko kaagad, hingi sana ako ng pabor para kung pwedeng makasama ang nanay. So, yung husband ko kasi niya, medyo may katungkulan din po doon. Sumagot sa, sige daw kasi na-explain ko naman na para excited naman ang nanay, kaya lang po, dalawa lang yung ticket namin. So, tinanong, ilan ba yung pwede, yung ano daw, na ay sasama ko. Sabi ko baka pwede po yung kumbaga aalalay kasi kung aakyat kami sa stage. So, pumayag siya. Tapos si Prince din po, hindi naman po pwedeng maiwan. So, nakakatawa po. Sige ma'am, sabi, gagawin na rin natin ng paraan, pero dadaan kayo dun sa, kasi napakataas po ng hagdan, pababa. Bababa lang pagod na nanay sa pag-akyat. Lalo na kung pababa. Kung naka-wheelchair, hindi ka kayanin. So, sabi niya, doon na lang kayo dumaan sa isang gate na, napakalaking gate, pero yun po yung mga, siguro may mga oldies, o kaya yung walang kakayahan na maglakad at saka talagang pang VIP yun kasi ano po yun, malapit sa gate talaga yung daanan, wala nang iikot-ikutan. So nung sige po, tuwang-tuwa talaga ako na napagbigyan kami. Pagdating doon po sa siyempre iniisip ko dahil sinasabi nila isa lang yung kasama, nasanay naman kami na isa lang talaga yung kasama doon na paparada. Yung isa po ay nandoon sa kabila, tagakuha lang ng camera o kaya manonood lang. So, pinayagan naman na dalawa kasi si Kate nasa harapan yung mga gagraduate na with high honors na doon po sa front, hindi pa katulad ng mga ordinary graduates. So, nung umayag po yung kausap ko na doon na lang kami sa side. Dahil sabi ko sa kanya, bago po kinaumagahan, sir, baka pwede pong ang mother ko, pwede kami pagdala ng electric fan kasi napakainit po talaga ng panahon. Sabi sa akin, meron na daw nakalaan ba na may electric fan sa kanya. Tapos pwede po bang malate kami? Kasi na inaalala ko, alas 5, tapos matatapos yun baka mga 9 o'clock or 8 o'clock. Siyempre, pagod na yung mother ko. At sabi sa akin, kaya daw maaga para makahanapan si nanay na magandang dress. So parang na-ready na po nila. Tapos nung na po, nag-position na, nangyari po na umakyat ako para sunduin si Prince sa taas dahil bumili ng tubig na uhaw si mother. Nakasabay ko po yung anak ng may-ari. Siya po ngayon ang head dyan sa Village Montessori. Tanong po niya sa akin na kayo ba yung, siguro po may CCTV. Kasi sabi sa akin, kayo po ba yung, yung mami nung a-attend nga daw po. Sabi ko, yes ma'am. Sabi ko, encourage ko daw na pakitin si nanay sister. Galing. So, nakakatuwa po yung favor ni Lord. Sabi ko, bakit pwede po? Kasi alam ko na isa o dalawa lang. Kaya, mas maganda na umakyat ang mami mo. I-assist namin. So parang, saya-saya ko po kasi nasaksihan yung nanay. Amen. Nakaakyat na siya. Kasi sabi ko yung level eh. Grabe, kita congrats. Sa mother ko po 3. 2 sa akin. Kay Pastor 5.
Siyempre. Saan ba nagmana? Si Pastor po ay nagbigay. Sorry po, nasalit ako. Si Pastor po nagabot eh. Eh, iniisip ko akin yung No. medalya honors po na ano. Gusto niya na magsabi. So, thankful po talaga ako napakabuti. Amen. Praise God. Salamat sa wisdom. Lagi ko po kasi sinasabi kay Kate na mas important, oo, masaya ako na may honor ka. Pero mas importante, anak, yung kabutihan ng kalooban. Tama. Ano ka nga, nangunguna ka nga, kung yung ugali mo naman. Sabi ko, kaya masaya ako kasi nakikita ko. Praise God. Very Amen. masunurin si Kate. Good. Tapos mabait. Tapos nakuha pa niya po yung Galing. ganong, ano, Amen. ganong honor Galing. ko. Kaya salamat po sa Panginoon. And salamat din po sa mga kapatiran na nandyan talaga nakasuporta. Nakakatuwa po talaga. At salamat din po dahil 2 years na po ang University Guys. Wow. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. To God be the glory. Praise God. Galing. Amen. Amen. Nagtitestimony din. Nakapagod na kayo, ma'am. Good morning po sa atin. Morning. Kasi nung naman po, mga May 10 po, 16 ako. So I thank God po na sa 16 years na guidance po niya Amen. sa healthy life po. And alam niyo naman po na kahapon po yung completion ceremony namin. And share ko lang po sa inyo yung mga naranasan ko nung nag-aaral po ako. Kasi po, meron pong times na naiisip ko po is kaya ko na po siya on my own. Tapos po, ang mangyayari, hindi ko po ma-reach yung goal na yun. For example po, gusto ko perfect yung exam ko. So, ang iisipin ko, kailangan ko lang mag-aral. Nakakalimutan ko na si Lord, nakakalimutan ko na yung guidance ni Lord. Manghingi ng wisdom, ganyan po. Tapos, parang nadidisappoint ako na hindi ko na-reach yun. Tapos, meron pong time na, yun na breakdown po ako and nagiging down po. Alam mo po, parang empty feeling. Na feeling mo masaya ka one moment, pero deep inside, hindi po. So, nag-open po ako sa parents ko about it. And then, ang lagi ko sinasabi ni Daddy is, mag-pray ka kay Lord. Na Amen. i-guide ka na, manghingi ka ng wisdom, baka nakakalimutan ka na. And yung memory verse rin po kasi doon meron po kasi sa classroom namin na verse, yung faith ko na trust in the Lord with all your heart, ganun po, and lean not on your own understanding. So, tuwing nag-review po ako sa classroom, ayun po yung naaalala ko na tumitingala po ako para maalala ko na hindi on my own. Dapat may guide ni Lord. Kaya thankful po ako sa wisdom and guidance na binibigay niya po, sa knowledge po. Praise God. Ayun po. Amen. Amen. Congratulations. Amen. Praise God. Glory to God. Malamig siya. Yun. Blessing. Blessing. Tayo pupunta. Kung may intake mo, dyan na sa daan. Sinamihin. Amen. Ito mananang ako sinabi ko. Alam mo pa niyo kung magkano na po yung sa kantoy? Pare-pare na pala. Saan yung nalikan sa kanlog na ka, 1 Hindi, ano sa mga cellphone. Internet na.
To God be the glory, great things He has done. Amen. Amen. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. One they go to private ways, leaving fear to fear. Laughter cries their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light Yes. to a world where wrong seems right. What could be too great a God for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel Amen. all the grief they bear. They must hear the words of life. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. Amen. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord? People need the Lord. Amen. To God be the glory, great things He has done. Praise God. Aki po nga tawagin si Pastor Al para po sa introduction. Amen. No? So, tayo po ay pinagpala ng Panginoon ngayong umaga. Good morning! Good morning sa lahat, maging sa mga naka-tune in sa atin live via Facebook, sa University Heights Facebook page. And good morning po sa inyo lahat. At maraming salamat sa inyong pagbati for our second church anniversary Thanksgiving celebration. And good morning sa lahat ng mga kapatid na nandito ngayon. Praise the Lord. Yan, tama yan, na kahit na maulan,
ay nandito tayo. Yun yung talagang nagpapatuloy. Amen? At nakikita na ipinaglalaban ang ating pananampalataya. Amen? Ita'y naapektuhan ng ulan. Ita'y naapektuhan ng init. Ano? Amen? Papatuloy tayo. Ganun yun eh. Di ba? So tayo ay mapalad na nakapag-imbita ng ating pong tagapagsalita ngayong umaga. And sa iba sa inyo ay hindi na bago para sa kanya, no? Pero sa ibang mga members na hindi namin nakakasama sa family camp ay hindi pa siya na-meet. First time na ma-meet siya, no? Ang ating pong pastor ay ay parang mga big brother and big sister nila sa pananampalataya, no? So ako po ay nashiran, na-baptize sa Usana Bible Baptist Church Praise God. sa pamamagitan ng ministry ni Pastor George Sintong. At ito pong ating tagapagsalita at ang Ma'am Cecil po, ang kanya pong may bahay, ay kanila pong manggagawa noon pa. No? So bata pa ako noon. So hanggang maging young people ay na-handle nila kami sa mga ilang pagtuturo. No? So, purihin ng Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo bilang bibigay galang sa salita ng Diyos na i-deliver po ng ating pong pagsalita ngayon. Tawagin po natin Reverend Art Villanueva from Christ the King Bible Baptist Church. Amen. Hindi ba kuha ka na lang? Sorry. Sige po, Pastor. Okay, good morning po. At kami po ay nagagalak po sa umagang ito na kayo po ay makasama sa inyong pagdiwang ng ikalawang anniversary. No? Parang pilaton ako kasi ito ay parang camp lang ito eh. No? Parang feeling ko na Sambales pa rin ako. Ano? Ito ho ay first time namin makarating at may mga bundok din pala dito. Ano? Kasi ang lugar ho namin talagang nasa bundok po. Ano? Sila Pastor Al ay twice na yata nakarating. No? Pero si Pastor Al nung binata pa, no, nakarating na po sa Gawangin. No? Nakita niya po aming ministry na talagang nung una ay parang imposible. Ano? Imposible na yung blessing ng Panginoon sa bakit kami po ay nandun lang po sa isang bahay na sira, diba, luma, ano? Pag mayroon pong dumadaan, sabi po nila, ano, simbahan pa yan. Pero alam nyo, ang Diyos po ay Diyos ng himala. Ano? Talagang ang Diyos po ay tapat sa kanyang salita, sa kanyang pangako, na kapag kayo po, ako at tayo ay nagtiwala sa Panginoon, marunong sumunod, lalo ho sa pagbibigay, tanda natin, wala imposible po sa Panginoon. Sa mga nakarating po sa gawain, meron po tayong 3,021 square meter, at ang aming pong building ay 20 by 13 square meter po. At yun, sa biyaya ng Panginoon ay medyo tapos na po yung parsonage. Sa stories ko yan. At mayroon po itong Sunday. Kasi by June 1, 60 ko na. Kaya ako ay masaya. Masaya na makatanggap na po ako ng 20%. Yan yung inaabangan ko. Excited na ako makatanggap po ng 20%. Kaya ang buhay, parang ang feeling ko, 20 years old pa lang ako eh. Pag kayo naglilingkod sa Panginoon, talagang, masabi natin na talaga ang Diyos ko, yung blessing niya, yung favor niya. Amen? Kaya hindi niyo pagsisiyan na binigay niyong buhay niyo at paglingkuran ng Panginoon. Amen. Kasi ang Diyos ay Diyos na mabuti. Kaya yung kalusugan, kalakasan, ilan mo na ho sa Panginoon. Pag wala ka sa Panginoon, tandaan natin, di ba? Sa mundo nito, marami maaga, namamatay. Iba dyan, stroke na. Kaya hindi natin pagsisiyan na ating pag binigay ang buhay natin. Amen? Congratulations kay Kid, blessing ni Lord yan. Ang kagandahan doon, yung mga anak natin ay lumaki sa ministry
Kaya ako nagpapasalamat po ng aming bunso ngayon ay nagsuko po sa ministry para mag-mission. Amen. Tapos yung pangalawang anak ko, yun naman po yung nag-Chris po sa church. Amen. Kaya salamat yung family ay naglilingkod po sa kanya. Praise God. No? Kaya si Ma'am Ju, natagdagan na po kanilang puso. Si Noah. Kaya kami po ay nagpapasalamat po sa invitation. Pastor, hindi ba po deserving ngayong umaga, pero salamat po na ako po ay isa po sa inyo po naimbitahan. At ako ay masaya na makita kayo ngayong umaga. Patuloy tayo. Sabi na Pastor, pinag-prepare niyo po yan. Wala yung posible po sa kanya. Ano? At ako naniwala, ibibigay ni Lord yan. Amen. I-claim na natin. Amen? Sa pangalan ni Jesus, ay diniklaim na po namin. Amen. So dito po tayo sa aklat ni Jonah. Jonah chapter 4, verse 2. Ayan. Alam nyo, sinadya ho ni Lord na umulan. Amen. Hindi naman kami nagdala ho ng bagyo. Pero alam mo, mainit, matinding init kasi. Kaya, salamat sa ulan, amen? Amen. Alam nyo, pag ikaw ho ay tunay na matatag sa pananampalataya, ang ulan ay hindi po hadlang. That's right. Diba? Katunayan, masarap na matulog yun dahil, di ba? Pero dahil po ay Sunday, binigay natin ito sa Panginoon. Amen. Ayan. So, Jonah chapter 4, verse 2. Ayan, nakita na kapatid? Ayan. Siguro pwede natin basahin ng sabay-sabay. Ready? Read. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarsus, for I know that art gracious God, and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentance thee. Amen. So, nawa ang Diyos po mag-bless sa kanyang salita. At pag-pray natin na maging blessing po ang kanyang hong mensahe po sa mga. Amen? Amen. Tayo manalangin naman sa inyong pangalan. Kami po ay muling nagpapasalamat. Tunay na pakabuti niyo Diyos sa buhay namin. Salamat Lord sa mga kapatiran po sa University Heights na nagpapatuloy. Salamat po sa inyong lingkod, Pastor Al, maging po sa kanya pong family na nagpapatuloy po sa paglilingkod, Panginoon. Alam namin na wala nang ibang dakilang desisyon na pwede namin gawin, kundi isuko namin ang aming buhay. Kayo po ay aming paglingkuran sapagkat Lord, alam namin ang pinakamatagumpay na buhay, yung buhay na pinagkaloob po sa inyo pong gawain ng Diyos. Kaya amin pong dalangin, Lord, na kayo po ang siyang mag-bless, maging po sa kanilang pong pagdiwang ng pangalawang anniversary sa ministry na inyo pong pinagkatiwala sa kanila, O Diyos. Masalamat po sa mga kapatiran na dinagdag sa gawain ito. At dalangin namin po ang bawat isa na magkapagpatuloy hanggang sa iyong pagbabalik. At sila din, Panginoon, ay magamit po sa pag-aakay ng kaluluwa. Salamat, O Diyos, at aming dalangin ang iyong panguna, iyong blessing mula sa iyong salita. In Jesus' name, Amen. 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 So, pwede na po tayo mo po. Okay, so ang ating pong mensahe ngayong umaga ay pamagatan po natin, Jonah's Declaration, give us the reason. Amen. Now, kung natin pansinin ho, ito kapatid, makita natin na dito ho ay pinakilala sa atin po ni Jonah yung katangian po ng Diyos. Now, tayo po naniwala po na kung kilala natin ng Diyos, ito ho ay magbibigay sa atin ng dahilan na tayo po ay magpatuloy sa ating pananampalataya. Kung kilala natin ang Diyos, brethren, ako'y naniwala ho, na tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod at higit sa lahat sa pag-aakay ng kaluluwa. Sapagkat people need the Lord. Amen. Amen? Amen. Ibig sabihin, kung natin pansinin dito ho kapatid, na tayo naniwala po na sa pamagitan ng karanasan ni Jonah ay tunay na pinahayag niya kung gaano niya kakilala ang Panginoon. Ako'y naniwala po na sa pamagitan ng ating panalangin at sa pamagitan po ng ating karanasan, ay masabi natin na kilala natin ang Diyos ng lubusan. Kasi ho, marami pong nagsasabi ho, kapatid, na ang Diyos ho ay mabuti. Amen. Pero ang tanong,
naranasan ba nila ang kabutihan ng Diyos? Maraming nagsasabi na ang Diyos po ay pagpapala. Di ba ba? Pero ang tanong, naranasan ba nila yung blessing ng Diyos? Maraming nagsasabi ho kapatid, na ang Diyos ay himala. Pero ang tanong ho kapatid, naranasan ba nila ho ang himala ng Diyos? I believe po, kung mayroon pong magpatunay sa kadakilaan, sa katapatan, sa pagpapala ng Diyos, sa himala, walang ibang kundi ang tunay na anak ng Diyos. Amen. Amen? Alam nyo, ako'y naniniwala ho kapatid, ito yung pahayag ni Jonah. Bagamat, masabi natin, mula sa kanyang galit sa puso. Kasi, mapansin natin, nasa doon sa verse 1, but it displeased Jonah exceedingly. And he was angry. Di ba? So, parang, kung natin pansinin dito ho kapatid, yung kanyang kapahayagan, mula sa tinatawag nating galit. Pero, mapansin ho natin kapatid na kung gaano niya kakilala ho ang Diyos. Na mula sa kanyang karanasan, ipinakita niya kung sino po ang Diyos. Amen? Kaya alam nyo, ito yung tinatawag natin na pagpahayag ni Jonah, parang siya ho'y nagtatampo sa Diyos. Pansin niya sa verse 2. Sabi niya, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore, I prayed before thousands. So para bang sinasabi niya ho dito, Lord, sinasabi ko na na ganito ka Kaya ako po'y tumakas at pumunta ho ng Tarsus. So para bang siya po ay batang puslit po kapatid na nagtatampo. Why? Sapagkat, si Jonah ho kapatid, walang habag, walang awa. Ayaw niya na ang Nineveh po, ay maligtas. Kaya ang ating titinang ngayon, yung Jonah's declaration, give us the reason, una po, why we should win soul. Amen? Amen. Yung kanyang kapahayagan ho kapatid, ito ho ay nagbibigay sa atin ng dahilan kung bakit tayo po mag-akay ng kaluluwa. Pansin niyo po, yung kanyang dineclare dito, yung tungkol sa karakter ng Diyos. Sa ito sa verse 2, Thou art gracious God. Amen? Ikaw ay isang mahabaging Diyos. And merciful, Diyos na mawain. Amen? So, ibig sabihin, ang dahilan kung bakit tayo nag-aakay ng kaluluwa, sapagkat naniwala tayo na ang Diyos po ay Diyos na mahabagin. Ay Diyos na mapagpatawad. Amen? Di ba? Kasi naniniwala ka gaano ka makasalanan ang tao. Tanda natin ho, kapit, gaano man kalala yan, gaano man kagrabe yan, gaano man makasalanan yan, tanda natin, kayang patawarin ng Diyos yan. Amen. Amen? Because our God is gracious and merciful. That's Diba? right. Amen. Isa pa na ako sa lahat na nakita natin, napatawad niya, si Magdalene. Diba? Na bago ang buhay, isang ho prostitute. Diba? Napatawad niya, na bago niya ang buhay ni Zacchaeus. Sino ba yan? Si Zacchaeus na kung saan mandaraya. Tama? Napatawad niya at nabago niya ang buhay ni Saulo. Sino ba si Saulo? Isa pong murderer, Di ba? At makita natin sa pananakusulatan. Yung isang lalaki ho kapatid na nakatira na po sa tinatawag nating libingan. Pagkat mayroon po siyang tinatawag natin na legions of demons o controlled him. Pero ho kapatid, napatawad at binago ng Diyos. Tanda natin na po, ang Diyos, brethren, ay mapagpatawad. Sa tao, wala ka hong maasahan. Sapagkat ang tao po, di ba? Pag nagalit yan, di ba? Minsan, sabi nga, kahit ilang beses ka humingin ng tawad, nanatili yung galit na yan. Di ba? Ang tao napakahirap po magpatawad. Pero ang Diyos kapatid, tanda natin, He is gracious and merciful. Amen. Kaya kung bakit ang Nineveh ay na-spread niya mula po sa tinatawag nating judgment, kasi ho, kapatid, ang Nineveh po ay pinatawad ng Diyos. Nung sila ho ay nagpakumbaba, sila ho ay ngayon humingi po ng patawad sa Panginoon, ang Diyos ay nagpatawad po sa kanila po. Ano yung ang Diyos po? Willing talaga magpatawad? Ang kailangan lang ng tao ay magsisi. Ang kailangan lang ho ng tao, aminin na siya makasalanan. Amen? At kailangan lang po, ipahayag natin ang Ebanghelyo. Tama? Ito dahil kung bakit po, si Jonah po, ay nutusan ng Diyos, na mangaral sa Nineveh, upang yung mga tao na nagsisi na yan, ay mapatawad ng Diyos.
Remember this, ano sabi sa Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ibig sabihin, kailangan po ng tao na sila po, kapatid, ay makarinig ng Ebanghelyo. Kaya kailangan natin, kapatid, ay lumabas at ibahagi ang Ebanghelyo sapagkat tanda natin, maliban na kanila mapakinggan ang salita ng Diyos, ang mabuting balita po, hindi ho nila malaman na ang Diyos pala ay Diyos na mabiyaya at mapagpatawad. Amen? Kaya, alam nyo, ang dahilan kung bakit tayo pa inutusan ng Diyos, humayo kayo. Amen? Kaya hindi tayo dapat maging pinto lang, Hello? Amen. Dapat po, susunod na anniversary, ay talagang doble ng bilang. Amen. Di ba? Kasi ang nais ng Diyos, kapatid, mapaabot yung Ebanghelyo. Kasi go into the Word and preach the gospel. Marami pa po mga kapitbahay dyan na dapat po ay hatukin, abutan ng itaas. Para sila po ay makarinig ng Ebanghelyo. Amen? Amen. Itong dahilan, kapatid, sa ating pong gawain, sa aming pong church, tuwing kami po ay nagtitrain po, yung mga kapatid, paano po mag-akay ng kaluluwa. Sa Sunday school, ay in-emphasize namin yung kahalagan ng evangelism. At paghapon, mayroon po kaming oras bago po magsimula ng gawain, lumalabas muna at mag-akay po ng kaluluwa. Kasi tayo naniwala ho, kapatid, na once ang tao po ay makarinig ng Ebanghelyo, sila po ay magkaroon ng tamang katuruan ng kaligtasan. Tama? At kapag kanila hong narinig ang Ebanghelyo, malalaman ho nila, kapatid, na sila po ay makasalanan. Diyo ba? Kasi may mga tao po, they are assuming brethren, dahil po sila ay mabuti, dahil sila po ay religyoso, dahil sila po ay tumutulong sa kapwa, ay pupunta sila sa langit. Kaya mas maganda ho, kapatid, na sila po ay bahagian natin, sapagkat doon lamang nilang ma-realize na yung mabuting gawa ay hindi sapat para sila po ay patawarin ho ng Diyos. Kailangan nila po tanggapin yung ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, sapagkat si Kristo ay namatay upang bayaran ang kasalanan ng tao. Amen? At kanila hong sampalatayanan po ang Panginoon. Kaya tayo naniwala na kahalaga ho ng pag-aakay ng kaluluwa. Amen? Mahalaga ho na tayo po'y lumalabas at umaakay po ng kaluluwa. Bakit po? Kasi malinaw. Malinaw sa ating text reading. Ng Diyos natin ay mahabagin at maawin. He is gracious and merciful. He can forgive sin. Amen? Di ba? Kasi pag hindi tayo lumabas, kapatid, paano nila malaman? Paano nila maranasan? Na ang Diyos man ay mabiyaya at mapagpatawad. Alam nyo, sabi po ng Panginoon sa Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Diba? Sumali masaya, naparito ang anak ng tao para hanapin at iligtas ang nawawala. Sino yan? Ito yung mga tao ho, kapatid, na pupunta sa kapahamakan. Papunta ho sa imperno. Sila ho yung ating pong sagipin. Sila po yung ating hanapin. Sila po yung bahagian natin ng Ebanghelyo. Amen? Alam nyo, ako'y naniwala po na itong dahilan kung bakit si Kristo po ay naparito at nagbigay po ng isang halimbawa. Di ba? Sabi mo, kapatid, si Kristo po, na siya po ay nandito pa, sa kanya hong tinatawag nating earthly ministry, ay makita natin yung kanyang halimbawa. Kasi personal, inaabot niya yung tao. Di ba makita natin, na inabot po, ng Panginoon, si Nicodemus na isang Pharisee. Inabot po ng Panginoon, itong Samaritan woman, na kung saan ay namumuhay sa immoral. Inabot ng Panginoon, itong si Zacchaeus, isang tax collector. At marami pa tayong mababasa po sa Bible na personal po, ay talagang inabot ng Panginoon. Sapagkat, ito ho ay nagpapahayag na ang Panginoon po ay nagpapakita kung gaano kahalaga ho yung individual na ating pong abutan ng Ebanghelyo. Amen? Kasi kung hindi mahalaga ito, di ba, kami pa-accent pa ng Panginoon ng oras, ng panahon. Kaya ang pinaka-purpose ng Diyos kung bakit siya nagkatawang tao, ay mamatay sa cross upang bayaran ang kasalanan. Yun na po yung kanyang pinaka-mission. Pero makita natin, kapatid, that He spent 3 years para kapatid ay magbigay po ng isang halimbawa sa atin. Amen? Na siya po mismo, brethren,
ay naniwala po, napakahalaga na abutan yung tao ng Ebanghelyo. Amen. Kaya tanda natin, ikaw at ako po, ay kailangan ng Diyos upang abutin yung mga tao nito. Sabi nga, tayo po yung mga paa ng Diyos Amen. upang lumakad para ho may payag ho at maabot po yung mga tao na yan. Amen? Amen. Tayo yung bibig ng Panginoon Amen. upang tayo po ay mapaabot yung tinatawag natin po gospel. Kaya dapat lahat, amen, walang exempted. Diba? Ikaw at Amen. ako. Diba? Huwag tayong umasa lang o sa pastor lang ito o sa mga godly people lang ito. No. Kapatid, lahat tayo brethren ay binigyan ng karapatan ng Diyos para abutin po yung mga tao ho, kapatid, ng Ebanghelyo. Amen? Amen. Yan. Kasi ho, kapatid, tanda natin, kailangan natin, may share ang gospel upang malaman ng mga tao ho, kapatid, ng Diyos pala ay mahabagin. Di ba? Kaya ito'y dahilan kung bakit tayo ho ay magpatuloy sa ministry ng pag-aakay ng kaluluwa. Amen? Amen. Ano ho? Kaya bilang kanyang simbahan, dapat ipagpatuloy natin po yung Great Commission. Kaya binigay niya, itiniwan niya, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Diba? Alam nyo, kami po ay more than 30 years na sa ministry. But still, we enjoy winning soul. Amen. Thank you. Diba? Kasi ang sayo ho, kapatid, pag ikaw ho ay nakapag-share ng gospel, That's right. minsan ho, pag discourage ka, lumabas ka at mag-share ka ng gospel, may joy. Amen. Okay? Oo, di ba ho, kapatid, meron kayong utang, mahirap yung bayaran, at kayo ay nagtatago ho, sa Bombay, kapatid, lumabas ka, mag-akay ng kaluluwa, mawala yung lungkot natin, ho. Correct? Kasi ho, kapatid, nagbibigay ng kasiyahan yan. Amen. Tama? Amen. Kaya, ito makita natin, na Jonah's declaration give us the reason, una po, why we should win soul, because our God is gracious and merciful. Amen? Amen. So may dahilan kung bakit tayo hahayo. May dahilan kung bakit tayo magbahagi ng Ebanghelyo. Kasi tanda natin, ang Diyos natin ay mahabagin. Ang Diyos natin ay mapagpatawad. Kapag binahagi natin ang Ebanghelyo, kapatid, tanda natin, maranasan ng mga tao yung kapatawaran ng Diyos. Paano naman ho, kapatid? Why we should hope in God? Baka sa verse 2, ang pagpahayag po, pagpakilala ni Jonah sa atin, sa Diyos, sabi niya, slow to anger, and of great kindness. So dito ay nagtapakita sa atin na ang tao po, ang may pag-asa ho sa Diyos. Amen? Ang tao, ay may pag-asa sa Diyos, sapagkat sabi doon, ang Diyos po ay slow to anger and of great kindness. Natanda natin, ang Diyos po, ay hindi tulad ng tao na magalitin. Ang Diyos po, kapatid, pansinin po natin, hindi agad humahaton. Amen? Ang Diyos po mapagpasensya. Hindi mo siya kontrolado ho ng kanyang emosyon, kapatid. Kaya sabi ni Jonah, slow to anger. Amen? Ito yung pinapakita sa atin ho. Dahil tanda natin, kung ang Diyos po ay controlled ng kanyang galit, ako'y naniwala po, wala nang maliligtas. Dahil ho, sa tigas ng ulo ng tao. Ang yabang pa ng tao. Diba? Maaari ho, kapatid, ilang bisis ka na inabutan ng Ebanghelyo. Tama? Mahal ilang bisis ka na ho, kaya pinuntahan po ng mga sumili. Pero salamat po na ang Diyos po, kapatid, ay nagtatsaga sa atin. Amen? Amen. Mapagpasensya. Kasi slow to anger. Now, tayo paniniwala ho, kapatid, na totoo po na ang Diyos po ay galit po at namumuhin po sa kasalanan. Diba? Kasi ang Diyos po ay banal. In fact, yung kaparusahan po ng kasalanan, brethren, doon po sa tinatawag natin po, dagat-dagatan natin. Pero sa kagandahan, brethren, tanda natin ho, kapatid, na ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa. Pagkakataon na sila po'y makalapit sa Diyos. Pagkakataon na sila po'y sumampalataya sa Panginoon. At pagkakataon po na sila po'y magsisi sa kanilang kasalanan po. Amen? Hindi po agad humahaton ang Diyos sa kasalanan. Amen? Amen. Slow to anger. Now remember this, brethren.
ang pinaka-final judgment ng Diyos sa kasalanan kapag ang tao po ay namatay. Di ba? Pero habang ang tao ho, kapatid, ay may buhay, mayroon pa po siyang pag-asa. That's right. Mayroon pa siyang pagkakataon na siya po ay maligtas. Di ba? Kaya sabi nga, kahit naghihingalo yan. Ano ho? Kung yung naghihingalo, sabi niya, pag yun po ay yung po na-sharean ho ng gospel, nabulungan ho kapatid, at nagsisiyan, kaya ho patawanin po ng Diyos yan. Diba? Kasi sabi po sa ating text, brother, God is slow to anger. Diba? Ang kasalanan ay may kabayaran. At ang kabayaran po, talagang dagat-dagatang, eternity, night and day, they will be tormented. Pero ang tao ho, kapatid, as long na siya po may buhay, mayroon po siya chance para ho ay maligtas. Di ba? Kaya salamat ng Diyos natin is slow to anger. Amen? At itong dahilan kung bakit sabi natin yung Nineveh brethren was naligtas mula sa destruction. Because our God is slow to anger. Hindi niya agad hinatulan po. Dahil ang galit ng Diyos, di ba, sa kasalanan, sabi nga ho kapatid, ay tunay po, ay wala makakaligtas. Di ba po, ang galit po, kung ang Diyos ay hindi slow to anger, at galit, kairanin niya, sa lugar ng Nineveh, wala hong maliligtas po sa lugar na yun. Lahat po sila ay mapahamak tulad ng Sodom at Gomorrah, di ba? Amen? Kaya sa atin mga kapatid, tayo nagpapasalamat na hindi tayo agad hinatulan ng Diyos. Isipin mo, kung tayo po ay agad hinatulan ng Diyos, baka wala hong maliligtas. Kasi ang tanong, sino bang perfecto dito? Sino bang hindi nagkakamali? Sino ba dito ho kapatid ang hindi ho nagkakasala? Diba? Sabi sa Bible, lahat tayo ay makasalanan. At ang kasalanan ay may kahatulan. Tama? Pero salamat that our God is slow to anger. Hindi po siya agad humahatol ho kapatid. Amen? Bakos tayo po binibigyan niya ng pagkakataon na magsisi at tanggapin po ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nila kung bakit sabi ng Panginoon, humaya kayo, ipangaral ang Ebanghelyo. So tanda natin, sa bawat nilalang ay may pag-asa. Pag-asa na mapatawad, pag-asa po na maligtas. Kaya itong deklarasyon po ni Jonah kapatid. Ay nagbigay sa ating dahilan why we should hope in God because our God is slow to anger. Now, pansin nyo, hindi lang po siya na slow to anger, but according to Prophet Jonah, he is of great kindness. Amen? Yung description ng Diyos, napaganda ho na kanyang pagpahayag sa katangian ng Diyos. Na ang Diyos ho kapatid, sabi doon, ay isang Diyos na mabuti. Tanda natin, ang Diyos po ay mabait na Diyos. Siya yung nasabi na, di ba, na love your enemies, bless them that curse you, do good to them that do evil unto you, and pray for them that persecute you. Amen? Siya yung nagturo sa atin na gumawa ng mabuti kahit doon sa mga tao po na hindi gumagawa ng mabuti o masama o gumagawa ng masama laban sa iyo. Di ba? So ito yung Diyos natin ho kapatid. Kahit evil tayo but still our God is good to us. Kahit tayo makasalanan ho kapatid, still mahal po tayo ng Panginoon. Kaya ako'y naniwala ho kapatid. Kung kilala natin ang Diyos, tanda natin ang totoong tinatawag nating kabutihan ng Diyos ay makikita natin at maranasan po natin. Kasi ho, ang pag-ibig ng Diyos po is unconditional. Ang kanyang kabutihan ho kapatid ay eternal. Hindi ho, nagbabago ho ang kabutihan po ng Diyos. Kaya, kay God, lamang natin po matagpuan ang totoong pag-asa ho sa buhay. Amen? Pag-asa na mapabuti ang ating buhay, pag-asa na mabago ang ating buhay, at pag-asa na maayos ang ating buhay. Dahil ang Diyos ay Diyos na mabuti. Parang ganito ho kapatid, kung tayo po ay niligtas ng Diyos sa kasalanan at dadalhin niya sa kalangitan,
Ang tanong, ano, hindi ba natin may pagkatiwala sa Diyos ang ating buhay? Hindi ba natin may pagkatiwala ang ating kinabukasan sa Diyos? Di ba naniwala tayo ho kapatid na nung tinanggap natin si Kristo, tayo ho pupunta sa langit. Tama? Ang ngayon ho kapatid, ano, hindi ba natin may pagkatiwala ang ating pong future sa Panginoon? Ako'y naniniwala po, ano, na kung mayroon pong mas mabuti ho, brethren, sa daigdig nito, walang iba kundi po ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ho kapatid, yung kanyang kabutihan ay hindi nagbabago. Kaya minsan nakakalungkot, mas may tiwala pa tayo sa ating kapwa. Mas may tiwala ka pa sa tao. Bakit po? Kasi minsan ho kapatid, mas luyang ka pa sa tao kaysa Diyos. Mas tapat ka pa sa tao kaysa Diyos. Di ba? Halimbawa ho kapatid, sa buhay po natin, saan tayo higit na mas matapat? Sa Diyos ba o sa trabaho natin? Saan tayo higit nagbibigay ng oras, ng lakas? Sa Diyos ba o sa kanyang gawain? Saan tayo ay higit na ating binibigyan po ng tiwala at tayo po ay sumusunod? Sa Diyos ba o baka sa ating boss? Di ba? Remember this, brethren, walang tao na pwedeng pantayan ang kabutihan po ng Diyos. Sapagkat ang tao ay nagbabago. Ang kabaitan ng tao po ay conditional. Sabi nga ho kapatid, sa 100 ginawa mong mabuti, pag ikaw ay nagkamali lang ng isa, burado na lahat yan, di ba? Kaya ang kabutihan ng tao ho kapatid nagbabago. Kasi ang kabutihan ho ng tao, brethren, po ay conditional. Unlike, the goodness of God, the kindness of God is unconditional. Kasi by nature ho kapatid, ang Diyos po ay mabuti. Kaya sabi sa Bible, He said, pray to the good and to the evil. Amen? Tanda natin, hindi kayang pantayan yung goodness ng Diyos. Di ba? Ang tao ho kasi ho kapatid, madali ho magbago. Kaya maranasan mo, kaibigan mo ngayon, bukas hindi na. Kasi ho, yung tinatawag natin kabutihan ng tao, kapit conditional. That's right. Di ba? Mari kasama mo ngayon. Sunod na araw ho kapatid, kalaban mo na. Kasi ho, ang kabutihan ng tao, brethren, ay pwedeng magbago. Kaya sabi ni Lord, it is better to trust in the Lord. Sabi po sa Bible, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Amen? Huwag ka umasa sa tao. Tiyak, mabibigo ka. Umasa ka sa Diyos, hindi ka mapatayan. Amen. Amen? Kaya kung meron tayong dapat pagkatiwalaan at sundin, brethren, walang iba kundi Diyos. Amen? Amen. Sa buhay natin because God's goodness is unconditional. Siya po ay nanatiling matapat at mabuti sa ating ho kapatid. Kaya we have the reason, brethren, to be faithful. Naintindihan niyo ho kapatid. Minsan may marami po mga Kristiyano ho kapatid, nakita nila kung gaano kabuti, kung gaano kabait ang Diyos. Nagagawa pa nila ho tumalikod po. Tanda natin, yung kaibigan natin sa libutan, wala yan kapatid. Sapagkat pag tayo po kapatid, ay tumalikod sa Panginoon, ang buhay natin ay papunta po sa kapahamakan. Wala nang pwede sabi natin, magbabago sa buhay natin, mag-aayos sa buhay natin, kundi ang Diyos naman. Sapagkat naniwala ba din, ang Diyos naman po ang totoong mabuti. Kaya para sa atin po, di ba, hindi kalugihan na tayo po ay nagtitiwala, sumusunod at nagtatapat po sa Panginoon. At tayo ho ay naglingkod na may katapatan, maranasan natin kung gaano kabuti ang Diyos. Amen? Sabagat ang Diyos, brethren, is a great kindness. Amen? Great kindness. Now, third, brethren, itong pinakita sa atin po, Jonah's declaration, give us the reason to win soul, because God is gracious and merciful, to hope in God, because He is slow to anger and of great kindness. And third, brethren, why we should pray for our unsaved loved ones. Ayon po sa verse 2, and repentance be of evil. Now, isa po sa pagpakilala ni Jonah po sa atin, na ang Diyos po ay pwedeng magbago sa kanyang paghatol. Amen? Now, ang salitang repent dito kapatid, hindi yung pagsisisi ng kasalanan. Kasi madalas ginagamit po yung repentance sa tao.
No? Pero pag sa Diyos pwede, iba po ang hulugan nun. Kasi ang Diyos po ay banal. Amen. Perfect. Hindi niya kailangan po magsisi ho, kapatid. No? Tama? So yung salitang repent dito ho, kapatid, to change of His plan. Instead to judge and condemn, then He forgive and spare them from destruction. Ay, ibig sabihin, ang Diyos po ay pwedeng magbago sa kanya hong hatol. Kasi ho, ang Diyos is sovereign. Tama? So siya po may karapatan, brethren, na pwedeng bang, and also He is the final judge. Kasi ang totoong judge natin, brethren, walang iba kundi ang Panginoon. Lahat tayo harap po sa tinatawag natin judgment. Kaya sabi ko sa Hebrews 19:7, di ba? It is appointed unto man once to die, but after this, judgment. So, ibig sabihin, lahat tayo harap po sa judgment. Sa mga unsaved, mayroon pong binabanggit sa Bible na white throne judgment. Ito tinatawag natin na final judgment sa taong makasalanan. Dito, wala nang lusot ang tao. Right. Kasi ibig sabihin, ipakita po ng Diyos Pedro, lahat ng opportunity na binigay sa kanya habang siya nabubuhay, kung 100 times niya na-reject ang gospel, ang sabi doon, pagbabayaran niya yan sa tinatawag natin eternity. Walang hanggang pagdurusa. Kaya siguraduhin natin na talagang tayo ligtas. Amen? Amen. Kung mayroon ka sa atin po, hindi pa sure ng kaligtasan, tanggapin mo si Kristo bilang yung tagapagligtas. Sabat hindi natin alam ang buhay natin. Tama? At yung sinasabi po sa Bible, pangalawa yung tinatawag natin the judgment seat of Christ, ito naman po ay tumutukoy po sa mga manampalataya. Tayo naniwala ho, kapatid, itong judgment na ito, hindi para i-condemn ang mga believers. Kasi ho, kapatid, once na ikaw po ay pinatawad na ng Diyos sa iyong kasalanan, pinatawad ka na forever. Amen. Kaya tayo naniwala, pag ikaw ay ligtas na, talagang totoong ligtas ka na. Tama? So yung judgment na binabanggit dyan, pwede rin, ito yung pagbibigay sulit natin sa Diyos after we got saved. Amen? Kasi tanda natin, pag tayo po ay naligtas, hindi lang mo natin tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas, kundi tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon. At bilang siya po yung ating Panginoon at bilang siya po yung ating Master, tandaan natin po, ini-expect niya na tayo po'y sumunod sa Kanya. Ini-expect niya na tayo po'y maglingkod sa Kanya. Kaya pag ikaw naligtas at hindi naglilingkod sa Diyos, tandaan mo, one day magbibigay ka sulit po sa Panginoon. At kung hindi ka naglingkod sa Panginoon, wala kang gantimpala. Tama? Now remember this, ang ating reward po, ay base po sa ating katapatan. Base sa ating pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Ako ay naniwala po na sa araw na tinatawag nating pagbibigay sulit po, ba, nakakatakot yan, Diba, harap tayo sa Panginoon at tayo po individual, personal na harap po sa mga pagbibigay sulit po sa Panginoon. Maraming Kristiyano po ay maging malungkot. Bakit po? Kasi hindi naglilingkod na may katapatan. Tanda natin po sa paglilingkod sa Diyos, hindi pagalingan. Sabat ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi complication. Diba? Hindi po sabihin natin, madit lang kami ministry, madit lang kami. No, kapatid. Ang pinag-usapan dito, yung katapatan. Yes. Ikaw ba ay naging matapat? Diba? Kaya doon tinatawag natin, di ba, yung parable, yung 5 talents, 2 talento, at yung nakatanggap ng isa, para-para lang po sila. Ang binigyan po ng gantimpala po, yung naging faithful. Kaya tanda natin, ang basihan ng tinatawag natin gantimpala ho, yung tinatawag natin, tayo ba'y naging matapat? Amen? Kaya kung tayo po ay naging matapat, tayo po ay tatanggap ng gantimpala. Amen? Amen. Ang tanong, ikaw ba ay totoong matapat na naglilingkod sa Panginoon? Amen. Pag ikaw ay totoong tapat na naglilingkod sa Panginoon, ang ibig sabihin, naglilingkod ka mula ho sa puso. Amen. Hello? Right. Hindi pakitang tao. Right. Kung ikaw ho ay tapat na naglilingkod po sa Panginoon, hindi ka natitiso. Amen. Tama? Di ba? Kasi marami po mga Kristiyano, kung dinadahilan, kung bakit din nakapatuloy, kasi natisod ako. Kapatid, sabi po sa Bible, looking unto Jesus. Amen. Amen? Ako'y niniwala po talagang matapat ka na naglilingkod po sa Panginoon, kapatid, ikaw po ay grateful sa Lord. Amen. Di ba? Hindi naman tayo deserving po masili.
Tama? Yung kabutihan ng Diyos, brother, natanda natin, favor lang po ng Diyos sa atin. Kaya ibig sabihin, araw-araw maraming mga bagay na dapat natin pasalamatan ng Diyos. Kaya kung ikaw'y grateful kapatid sa Diyos, lalo na sa kaligtasan ko, kapatid, binigay ng Diyos sa iyo, ikaw ho, kapatid, ay maglilingkod na may katapatan. Amen? Ako'y naniwala kung ikaw po ay tunay at totoong tapat na naglilingkod sa Panginoon, ako'y naniwala ho, kapatid, magpapagamit ka na maging daluyan ng pagpapala ho sa gawain ng Panginoon. Tama? Ang tanong ho, kapatid, tapat ka ba sa iyong ikapo? Amen. Tapat ka ba sa iyong kaloob? Tanda natin, the final judge, walang iba, kundi po ang Panginoon. The first coming of Christ, siya po ay dumating bilang tagapagligtas. But, sa pangalawang pagbabalik ng Panginoon, siya po ay darating bilang sanghukom. That's right. Wala na hong chance, yung pagbabalik po ng pangalawang pagbabalik ng Panginoon, yung tao po ay maligtas. Wala nang chance para sila po ay mapatawad. Pero tinayapatid ang declaration po ni Jonah, na during the time of Jonah, brethren, itong Diyos na kanyang nakilala, ay pwedeng magbago ng kanyang judgment. Amen? Ibig sabihin, may chance na baguhin ng Diyos yung tinatawag natin pong hatol. Ibig sabihin, pwede pala magpatawad ang Diyos. Pwede pala maligtas ang tao. Pwede palang mabago ang tao. Amen? Ito yung naniwala ho, kapatid. Tandaan ko bakit tayo naniwala na kailangan nating panalangin yung pong ating mga unsaved loved ones. Di ba? Kasi ho, bagamat masabi natin that they are under condemnation, pero pwedeng mabago po ang kanilang kalagayan, katayuan sa harapan ng Diyos. Sabi niya po sa Pablo, Romans 8:20, moreover, whom He did predestinate, He also called, and whom He called, then He also justified, then He also glorified. In short, there is changes, brethren, sa condition po o katayuan ng tao sa harapan ng Panginoon. Although, he is condemned, he deserved to go to hell, because he is a sinner, but God can change his status, his standing, his condition. From being condemned, he could be saved. Amen? From being a sinner, he could be forgiven and become saint. Tama? Nasabi ni Paul, he could be justified, he could be sanctified, and he could be glorified. Di ba? Ibig sabihin, lahat po, ay mayroong pagkakataon para mabago po ang kanyang katayuan sa harapan po ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin pag-pray ang ating pong unsaved loved ones. Amen? At tayo naniwala po na ang Diyos po ay tumutugon sa panalangin. Naniwala ko ba kayo? Sa Diyos po ay walang imposible. Alam nyo, naranasan po namin sa church, kapatid, kasi tuwing Saturday po, morning from 5 to 7, meron po kaming grupo ng mga prayer warriors na pinagpe-pray po yung pong unsaved loved ones. Salamat po sa biyaya ng Panginoon, sa loob po ng get po, ilang years na kami, consistently, talaga tuwing Saturday morning, nagpipray po. Nagpipray muna kami sa mga ministry, then after the final prayer, nilulog namin sa altar, yung mga unsaved loved ones namin. At napatunayan namin po na halos lahat ng aming po mga unsaved loved ones, bagamat sila po, ang iba po ay nasa malayong lugar. Pero, praise God, na napatunayan po, na ang Diyos po ay tumutugon sa panalangin sapagkat sila ho ay nakarinig at naligtas. Nakarinig ng Ebanghelyo at nasave. Kaya, dito napatunayan, wala pa na imposible sa Lord. Kung meron kang tinatag kaibigan, kaklase, kapitbahay, kakilala, pag-pray mo. Kasi tanda natin, sa Diyos po, ang Diyos po ay tumutugon ng panalangin. Pwede natin po siyang ilapit, brethren, at ipag-pray ho, kapatid. Kaya, huwag natin limitahan po ang kapangyarihan ng panalangin. Amen? Pwede ho magligtas ang Diyos. Kaya huwag tayo tumigil, brethren, sa panalangin.
para sa kaligtasan po ng ating pong unsaved loved ones. Amen? Amen. Kaya maganda ho, kapatid, kung hindi nyo pa nasimulan, simulan nyo na, ipanalangin. Kung meron kayong mga unsaved loved ones, hindi nyo kasama, pag-pray nyo na sila po'y maligtas. Kasi tanda natin, ang Diyos po'y kumikilos sa mata ng ating panalangin. Mayroon siyang gagamitin. Meron kami kapatiran doon, na kanya pong unsaved loved ones, nung nandito pa po doon pa sa Zambales, ay talagang napakahirap po talagang abutin ang Ebanghelyo. Pero hindi nagsawa sa panalangin, tuwing Sunday talagang pinapanalangin, dahil nabalitaan po namin na save na. At ang iba po, mga unsaved loved ones, po, releases po, na dati yung kuya niya, talagang kalaban pa nga namin sa ministry, kasi alam mo naman, mga lalaki, may mga bisyo. Pero hindi namin tinantanan sa panalangin na save. At ay dagdag ho sa gawain. Praise God. At sila ngayon ay nagpipipon po sa Panginoon. Amen? Totoo yan kapatid, ang Diyos po, ay tunay na mahabagin ho kapatid. Kaya huwag tayo magsawa sa pagbahagi po ng Ebanghelyo. Amen? Huwag tayo magsawa ho na ilapit po sila sa Panginoon. Sabi po sa Banal Sulatan, ayon sa declaration po ni Jonah, brethren, that our God is gracious and merciful. He forgives sin. Amen? He is slow to anger and of great kindness. He extends His mercy to all. Tama? Kaya Leo, hindi tayo talo, brethren, na tayo ho ay sumusunod at naglilingkod po sa Panginoon. Kasi ang Diyos po natin ay mabuting Diyos. Ipagpatuloy natin, yung ating pananampalataya. Yung tintag natin contending, for the faith. Amen? Ipagpatuloy natin ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kasi tandaan natin, kapatid, ang Diyos po natin ay Diyos na mabiyaya. Ang sarap po, kapatid, na masabi po natin na yung mga ating kapitbahay, yung ating mga kilala, sila din po ay makaranas po, ng kapatawaran, matanggap din nila yung kahabagan ng Diyos, at sila din mga kapatid ay makasama natin sa ministry. Diba? Kung bawat isa po ay nagbabahagi, ako naniniwala ho kapatid, sa inyo hong pangatlong anibersaryo, pwedeng matubli po yung pilang. At ako'y naniniwala po, lilipat na kayo. Kasi kapatid, nang maliit pa lang ang bilang namin, ang hirap po, kahit nagpipoy kami ng lupa, talaga ang hirap. Pero nung nasimulan namin mag-akay ng kaluluwa, basta magbahagi lang, at nung kami po ay crowded na, halos hindi na kami magkasya doon. Kaya sabi ko, salamat, marami pong absent. Kasi kung walang absent, hindi na kayo magkakasya. Kung magkasabay-sabay. Kaya no wonder na ang Diyos po ay nagbigay sa amin ng isang malaking auditorium. Kasi pag Sunday, hindi na kami kasya po sa Manila. Kaya kung gusto niya na makalipad dyan, kapatid, ibahagi natin yung Ebanghelyo. Amen? Kasi pag hindi na kayo magkasya dito, hanggang sa kalsada na yan. Di ba? Tanda natin, ibibigay na po ng Panginoon yan. Amen? Kaya tanda natin, itong kasagutan, brethren, tayo po gamitin ng Diyos para ibahagi ang kanyang Ebanghelyo. Amen. Tayo manalangin. Tawagin po natin pasokan. Amen. 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 Salamat po sa mensahe. Tayo po lahat ay tumayo. Ay manalangin mga kapatid at ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong magandang loob. Praise God. Salamat po sa hamon ang aming pong tinanggap ngayon, Panginoon. So, magitan ng buhay ni Jonah, Lord. Hindi, Panginoon, kailangan namin kumilos. Kailangan namin, Panginoon, na manalangin. Kailangan namin, Panginoon, na lumakad. Kailangan namin, Panginoon, magsipag. Magpatuloy ang aming pananampalataya. Ganun din, Panginoon, akay ng mga kaluluwa, Panginoon, at kasama na rito ang aming pong mga mahal sa buhay. Panginoon, ito nakikita ninyo ang aming iglesia na nagkukulang sa bagay nito. Dalangin namin, O Diyos, na kayo po magbigay ng hamon, Panginoon, sa aming mga kapatiran namin ko ngayon, Panginoon. Dalangin namin kayo na pong bigay, Panginoon, ng kabigatan sa puso ng bawat isa, Panginoon. Na tunay nga po, Panginoon, maging masipag,
Patunay nga po, Panginoon, na maging matatag, aktibo sa gawain, Panginoon, hindi natitinag, at nagpapatuloy, Panginoon. At dalangin ng Panginoon ang bawat isa ay maging magbunga, at ang iglesyang ito, Panginoon, ay magbunga, Panginoon. Inyo kami pararamihin, Panginoon, hindi lamang sa bilang, Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, inyo pong ipagkakaloob ang patuloy na paglago sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa ang pagiging tunay na disipulo, ang bawat isa, Panginoon, tagasunod inyo, Panginoon, ay makita sa buhay namin. Kaya po, O Diyos, Panginoon, mag-convict sa magitan ng banal na Espiritu, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please remain standing. Let's remain in prayer, mga kapatid. Nakikita ninyo ang inyong sarili, mga kapatid, na hindi nagiging tapat sa Panginoon. So, nakikita ninyo ang inyong sarili na parang on and off, no? Na naglilingkod sa Panginoon, on and off, sa pananambahan, parang parang part-timer lang tayo sa gawain ng Panginoon. We prioritize, we are preoccupied with so many things in this world, pero pagdating sa paglilingkod, sa pag-aakay ng kaluluwa, ay kulang tayo. No? So, kulang tayo sa katapatan. Sabi ng mensahe, tayong lahat ay haharap pagdating ng panahon at magbibigay sulit sa Panginoon. Nakahanda ka bang humarap sa Panginoon, kapatid? Kung ikaw ay totoong Kristiyano, no? So mayroon kang kabigatan sa puso mo para sa pag-aakay ng kaluluwa. Mayroon kang kabigatan sa puso mo na maging tapat na naglilingkod sa Panginoon. So ating pong siyasatin ang ating sarili sa umagang ito kung tayo po ay nagkukulang. At hindi naging tapat sa ating pong paglilingkod, kausapin mo ang Panginoon at magbigay ka ng commitment, kapatid, sa ating pong Panginoon. Nais niya ng katapatan. Our Lord requires faithfulness at siya'y nakahandang magpatawad katulad ng ating mensahe. He is gracious and merciful at nakahanda ang ating Panginoon. Laan siya na magpatawad sa atin. Hindi pa huli ang lahat, no? Na tayo ay magpatunay, magpakita ng katapatan sa ating Panginoon sa paglilingkod. Kausapin mo ang Panginoon. Okay? So, kay maghayag ng pagpapatawad, paghingi ng pagpapatawad sa Panginoon. Ang gawain ito ay hindi po gawain ng pastor lamang, no? Hindi po gawain ito ng pastoral. So, hindi po ito gawain ng isang tao, isang individual. Ito po ay gawain ng Panginoon, no? Dakilang Diyos. Tayo po bilang iglesia ay naasahan na magiging tapat sa Kanya. Amen. Kung ikaw ay nagnanais na maging tapat muli, mag-commit muli sa ating pong Panginoon, lumapit ka, kapatid, hindi mo ng tawad, no? At maglingkod tayo. Amen. Sama-sama tayo maglingkod sa Panginoon. Amen? Yes. So, lumapit kayo sa Panginoon. Manalangin tayo, mga kapatid. Amen. So, commit yourself, no? Sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya dyan sa upuan ninyo, pwede kayong manalangin dyan, mga kapatid. No? So let's bow down our head to the Lord. Let us pray, mga kapatid. No? Bilang Diyos, kami po ay lumalapit po sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Papasalamat po, Diyos, sa mensahe, sa hamon po na aming pong tinungan. Amen. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung kami po ay maraming pagkukulang. Minsan ay katabi na namin yung mga kaluluwa. Minsan naman ay nasa pintuan na ng impyerno. Mamamatay na lang, Panginoon, pero hindi pa namin binabahagi yung Ebanghelyo na tinanggap namin. Tawarin po ninyo kami, Panginoon. Kayo po mangusap sa bawat mga kapatiran. At dalangin namin, O Diyos, na kayo po ang mag-convict sa magitan yung inyong banal na Espiritu. Ng bawat isa ay tunay nga pong magtapat
at maglingkod sa inyo, Panginoon, na hindi kami parang on and off sa aming pong paglapit sa inyo. Dapat ay consistent kami, nakatingin kami sa inyo, nakafocus kami sa inyo, at hindi kami naapektuhan ng anumang bagay dito sa libutan, at anumang problema, hamon, at nanatiling matatag. Yun po ang nais ninyo, Panginoon, at bukas ang inyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Amen. Praise God. Hinihingi nyo lamang ang katapatan sa Diyos. Salamat po sa mensahe. Pinupuri ka namin, Ama, at pinapasalamatan sa inyong katapatan. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Hey, Brother Alan. Amen. Awitin po natin ang Inmate of Calvary. Amen. All together, ready, sing. King of my life, I bow down, thy glory be. Lest I forget thy heart proud throne, make me lest I forget Gethsemane, lest I forget thy agony, lest I forget thy love for me, take me to Calvary. Show me the tomb where thou wast laid, tender reward and bliss. Angels and thrones and thy praise, pardon me wash those steps. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thy agony, lest I forget thy love for me, take me to Calvary. May I be willing, Lord, to bear daily my cross for thee, even take up the place to share the cross torn for me. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thy agony, lest I forget thy love for me, take me to Calvary. Let you be. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thy agony, lest I forget thy love for me, take me to Calvary. Praise God. Amen. Tayo pong dating mga po. At tayo po'y nadako for our giving of tithes and offerings sa umagang ito. Amen. And bago to ating basahin, ang hamon sa atin, ukol sa ating pong pagbibigay. Amen. According to 2 Corinthians chapter 9, verse 6, datapwat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang nag-aasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Amen. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Amen. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat
ay magsipagsagana sa bawat mabuting gawa. So, purihin ng Diyos sa mensaheng ito, aking hilingin, Brother Romel, para ipanalangin ang ating nagbibigay sa mga anak. Tayo po manalangin. Lord, salamat po sa araw na ito na pinagkalugod po sa amin. Amen. Bagamat ito'y maulan, Yeah. ito po hindi sagabal para sa gawain na ito. Salamat po sa wisdom na pinagkapanood niyo po sa bawat isa dito sa amin Amen. upang mas naiintindihan yung pangaral na pinarinig niyo po sa araw na ito. Lord. It's been a blessing for us, Lord, na matuto sa mga bagong gawain at mga bagong salita po sa aming panlilingkuran. Lord, salamat po sa blessing sa bawat isa sa kapatiran po na pinaprovide po sa amin. Hindi lang po provision para sa pag-araw-araw namin sa aming mga lamesa, kundi pagkakaloob po ng magandang pangangatawan upang gawa po namin yung mga gawain po na kalgudugo po sa aming Panginoon. Lord, salamat din po sa bigay po ng pagtipon-tipon sa araw nito. Oh Lord, it's been a special day to us, oh Lord, na sa araw na ito, it's been our second anniversary. Bagat maulan, hindi po ito yung hadlang upang magtipon-tipon po lahat ng mga kapatiran, oh Lord. At magpapasalamat po kami na binigyan mo po kami ng magandang pangangatawan sa araw na ito, oh Lord, upang maging it's symbolize our faith in God, oh Lord. Lord, ito pong aming offering po, Lord, ang napili po para sa aming kalooban bilang pasasalamat sa lahat ng kabutihan po na pinagdadalo sa amin. Especially, Lord, yung pagligtas niyo po sa bawat isa sa amin ay napakalaking bagay po na hindi namin makukuha kahit sa anong gawain mo, Lord. But only you can able to provide this forgiveness, O Lord, at kaligtasan sa buhay namin, O Lord. It's been our glory that we have here to learn every day, every single day, O Lord. At pagpatuloy niyo po, Lord, nabigyan kami ng perseverance na to maintain po na every Sunday po, Lord, sa mga gawain pinagkatalong po sa amin ay nandito po yung puso, isipan at spiritual po namin. Amen. Amen. Ito dito. Amin, ito na, papunto na ako. Sabi niya wala pa. Wala pa daw masakit sa kanya. Wala. Wala pa. Tolerance niya. Oo nga. Pag hindi talaga masakit ang masakit. Hindi siya Kahit na nagre-reklamo. pag lumalaka, biniyak niya. Pag iba na kaya hindi ko na naulit talaga ng resulta. Pag siya madali siya Ano, kung oras kasi tulog niya. madali siya kausapin. Kaya siyempre, lutas
Opo, kwenta na bigay na yun. Aking pumilingin si Pastor. Okay, sige, good morning po mga kapatid. So, mamaya po, hindi kayo mawawala, kundi madadagdagan. Amen. So, baka mamaya, nawala eh. Tapos, nasalit na nadagdagan. No? Kailangan mamaya mas May bisita. mag-doble tayo, mag-triple tayo. Amen. Sakay tayo ng kaluluwa para tayo, no? Magamit natin ang ating pong celebration Amen. for God's glory. No? Yeah. Sa paano paraan? No? Sa pamagitan ng mga kaluluwa na naliligtas, makakapakinig ng Ebanghelyo. No? Una yun. No? And then yung encouragement na ma-receive naman ninyo bilang mga mananampalataya, no? Sa pamagitan ng mga messages, ang mga presentation mamaya, no? So huwag kayong mawawala. So ang start natin is 4. So sharp yan, kaya dapat siguro call time natin 3:30. Nakita na kami, okay? So para settle na tayo ng 3:30. Then start tayo ng 4. Okay? So ano pa, Brother Alan? Meron ba tayong mga meron ba tayong may mga birthday ba ngayon? Kantahan namin kayo ng happy birthday. Ayaw mo pa. Nakaka ako sa inyo na happy birthday. So, congratulations sa mga students natin, no? Nagtapos na ng mga klase nila ngayong taon, no? So, another year is another chapter, another journey, no? So, Kevin, salamat tayo no? Sa mga maliliit pang bata. Na ginagamit na ng Panginoon. Nakita niyo yung mga kapatid, oh. Yan si Elisha, ayan. Ginagamit na ng Panginoon sa music ministry. Sila na po yung ito po yung position ng music ministry. Kasama si Brother Alan dyan. Ano? So, ayun po. Ano? So, mamaya po ay darating ang ating parishioners, Sana Bible Baptist Church, Pastor Ira, Pastor Dorothy, at ang mga members. And we expect visitors pa mula po sa iba pang mga katiran at iba pang mga invited natin. Ano? So, mamaya mga kapatid so, asahan natin kahit na umulan. No? Maganda nga pala yung umulan, no? Kasi malamig. Kasi usually, ganitong oras, mainit, no? Napawiso tayo dyan ngayon, malamig. Parang ginantok na. Inaantok yung iba, ganito. Dahil malamig, no? So, kaya kailangan, mas favorable pa sa atin ngayon yung umulan, no? So, praise God sa mga nandito ngayon, Dino, si Ron, nandito ngayon kasama natin. Marami tayo yun sa Podcast Family. So mamaya, nagdagan pa natin yan. Amen? So praise the Lord sa mensahe na ating narinig ng Panginoon. Amen? For our closing song, tayo pong lahat ay tumayo. Atin pong awitin. To God be the glory. Thank you. To God be the glory. Ready? Sing. To God be the glory. Great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son. Who will and His life and atonement for sin. And open the life in that holy. Praise the Lord, let the earth hear His voice.
Yan. God be the glory. And summary pala natin ngayon, no? Si Brother Nelson. Nelson Custodio from Musana Bible Baptist Church. Amen, amen, Isang matapat na men ng Praise God. Musana. Praise the Lord. Thank you, Brother Nelson, ano? For assisting Pastor Art. Right, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kagandahang loob sa bawat isa sa amin, maging sa iglesia ito, Panginoon, bagamat maliit, nagsisimula pa, Panginoon, ay pinagkakitaan niyo na, Panginoon, ang inyong pong katapatan, ang inyong pong provision. Nawa, Panginoon, ito pong katapatan na ito pong grace ninyo, Panginoon, itong mercy ninyo, Panginoon, ay patuloy na nakikita ng mga kapatiran at patuloy, higit sa lahat, na nararanasan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa hamon na aming pong tinanggap, na kami po ay maging tapat sa aming pong paglilingkod, sa pag-aakay ng mga kaluluwa, na magkaroon ng passion, Panginoon, sa mga kaluluwa, Panginoon, na nangailangan ng kaligtasan. Dalangin namin na gamitin ninyo ang church na ito, Panginoon, sa pag-aakay, Panginoon, higit sa lahat, sa aming pong mga mahal sa buhay. Amen. Dalangin ko namin ang inyong pagpapala sa bawat isa, sa bawat individual, bawat pamilya. Kayo po magbigay ng katugunan, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan, sa mga may karamdaman, kayo magbigay ng kagalingan, ng pag-iingat sa mga nagsisibiyahe, Panginoon, at ganoon din sa mga naghahanap buhay, kalakasan at karunungan sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo po ang pansamantala namin paghiwalay, at muli po ay balik ninyo ang mga kapatiran kasama ng mga invited nilang individual and family, Panginoon, mamayang hapon, Panginoon, sa aming pong celebration. Mamaya, kayo po, Diyos, ang siyang manguna, Panginoon, at maggabay. Kayo po mag-protect sa bawat isa, na hindi magkakasakit, Panginoon, despite ng weather. At salamat din, Panginoon, sa weather na ito sapagkat naibsan at init, Panginoon, ng environment at ng aming nararamdaman, Panginoon. Salamat po, pagpalain ninyo ang bawat kapatiran, maging ang aming pong gawain mamaya, aming pong pinagkakatiwala, na maging kaibig-ibig sa inyo, kaluwal-walhati sa inyo, Panginoon, at magbigay ng karangalan, Panginoon, sa inyong pangalan po, Panginoon. Salamat po, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. To God be the glory, great things He has done. So mamaya po meron din tayong dinner mamaya, mga kapatid. Amen. God bless po. Amen.